Yes, araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito ay may ituturo na naman po ako sa inyong isang mabisang ritual upang lagi kang hahanapin at iisipin ng taong inyong ginagawan. Ito po ay ginagamit pang LDR na relationship. Maaari din po itong gamitin ng ating mga kapatid na ang kanilang target ay nasa malapitan lang po. Basta't hindi po sila nagsasama sa iisang bahay. Halimbawa, ang taong inyong ginagawan ay ang inyong kapitbahay. Maaari po itong magamit ninyo. Ang bisa po nito ay lagi kang iisipin at hahanapin ng taong inyong ginagawan at ito po ay gagawa ng paraan upang ikaw ay makontak o kanyang makita. Pero bago natin ipagpatuloy, ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Kung hanap ninyo ang isang ritual upang lagi kang hahanapin at iisipin ng isang tao, magagamit po ito sa panliligaw. Magagamit din po para sa mga magkasintahan o mag-asawa na naghiwalay na at hindi na nagsasama sa iisang bahay. Madali lang po gawin ang kaparaanan na ito mga kapatid. At ito po ang mga kagamitan na inyong gagamitin sa pagsasagawa ng ritual na ito. Una po ay kailangan ninyong humanap ng kandilang itim o tinatawag na perdun o di kaya ay kandilang pula kung walang available na kandilang itim. Huwag lang pong gumamit ng kandilang puti. Pula at saka itim lang po ang inyong gagamitin. Pangalawang inyong gagamitin dito ay kailangan nyo po ng 3 pirasong karayom at kailangan nyo ang larawan ng target. O kung wala po kayong larawan ay maaaring isusulat na lang po ninyo sa papel ang kanyang kumpletong pangalan. Kailangan din po ng langis dito na galing sa isang mata at isang bibig. O kung walang available ay bumili na lang po kayo ng olive oil. Maaari po itong gamitin. Sasagawa po rito ay kailangan na gagawin po ninyo ito sa unang Biyernes ng buwan. Yan lamang po ang tanging araw na dapat po ninyong gawin ito. Unang Biyernes ng buwan lamang. At ang oras po ay sa gabi ng 8:00. Pero kung hindi po ninyo magagawa sa ganitong oras sapagkat may trabaho kayo o di kaya ay mayroon kayong gagawin sa gabi, ay maaari po itong gawin sa umaga o di kaya ay sa tanghali. Kayo na pong pumili ng oras na gusto ninyo. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, mas maganda po ito at mas mabisa sa 8:00 ng gabi. Simulan na po natin mga kapatid. Humanap po kayo ng lugar na walang makakakita sa inyo, yung tahimik tulad po ng kwarto. Ilatag po sa lamesa ang inyong mga gagamitin. Una po ay pahiran ng olive oil o langis na galing sa niyog na isa ang mata at isa ang bibig, ang kandilang itim o di kaya ay kandilang pula. Sunod po ninyong gagawin ay kukunin po ninyo ang kanyang larawan at isulat sa likod ang kumpletong pangalan ng tao. O kung wala kayong larawan ay isulat na lamang po sa papel ang kanyang kumpletong pangalan. Pagkatapos po ninyong maisulat ang kanyang pangalan ay isulat po sa ibaba ang mga katagang, "Lagi mo akong hahanapin, lagi mo akong iisipin sa lahat ng oras." Yan po ang inyong isusulat. At pagkatapos po ay kunin po ang inyong karayom. Ipako po ito doon sa inyong kandila. Pagtapos na po kayo ay sindihan po ang inyong kandila.
Kapag nakapagsindi na po kayo ng kandila, ay banggitin po ang kanyang pangalan, kumpletong pangalan ng 3 ulit. Isunod po ang mga katagang, lagi mo akong iisipin, lagi mo akong hahanapin sa lahat ng oras. 3 ulit nyo din po itong sasambitin at pagkatapos po ay isunod ang 3 sumasampalataya na hanggang sa ipako lamang sa krus. At kapag tapos na po kayo ay hipan po ang larawan ng pakrus. Huwag po ninyong patamaan ang apoy ng kandila. Yung larawan lang po ang inyong hipan. At kapag tapos na po kayo ay antayin po na masunog ang larawan o masunog ang papel na inyong pinagsulatan ng kanyang pangalan ng kandila. At kapag tapos na po kayo ay patayin na ang kandila. Kunin po ang tira ng inyong kandila at ang abo ng papel. Pagsamahin po ito sa loob ng garapon o di kaya ay sa loob ng plastik. At maaari po ninyo itong ibaon o maaari din po na ilalagay ninyo ito sa ilalim ng inyong unan. Sa ganoong paraan po ay unti-unting mararamdaman ng taong iyong target ang bisa ng inyong ritual na ginawa. Nais ko lang pong ipaalala sa inyo na gawin po ito sa taong tunay ninyong minamahal at handa po kayong makasama ito habang buhay sapagkat mabisa po ang ritual na ito, mga kapatid. At huwag po itong gamitin sa pang-aagaw ng mayroong nagmamay-ari upang hindi po kayo magka-problema at magkaroon ng sumpa. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.